5 taon na ang nakalipas mula nang magkaroon ng isang hindi inaasahang sandali si Amara, isang gabi ng one-night stand kasama ang isang estranghero na nagresulta sa kanyang pagbubuntis. Sa kanyang handgereng mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang anak, pinili niyang lumayo at magsimula ng panibagong buhay. Lingid sa kanyang kaalaman, ang lalaking iyon mula sa gabing iyon ay si Mr. Calvento, ang makapangyarihang CEO ng Calvento Group, na matagal nang naghahanap sa kanya mula nang siya ay umalis ng walang palem. Sa muli nilang pagtatagpo, magagawa kaya nilang ayusin ang sitwasyong kanilang pinasok, o magpapadala si Mr. Calvento sa galit at hinanakit, lalo na't natuklasan niyang itinago ni Amara ang kanilang anak. May pag-asa kaya para sa isang pagmamahalan, kahit ang kanilang nakaraan ay nagsimula lamang sa isang gabi ng pagkahumaling. Mama, nandito na po ako. Ang nakakabagbag damdaming tinig ng kanyang anak na si Liam ay agad na nagpagan sa pagod ni Amara. Galing ito sa bahay ng kanyang lolo't lola, na sinundo kanina upang makasama ito dahil sa labis na pananabik. Ilang araw na rin kasi mula nang huling makita nila ang bata. Habang si Liam ay masayang ipinamasyal ng kanyang mga lolo't lola, naiwan naman si Amara sa bahay upang ayusin ang mga mahahalagang dokumento na kakailanganin niya sa kanyang aplikasyon sa isang kumpanya na matagal na niyang inaasam na mapasukan. Sa wakas, nabalitaan niyang nagbukas na ang kumpanyang iyon para sa hiring ng posisyon bilang assistant. Agad siyang nagpasa ng resignation letter sa kanyang trabaho bilang sales lady sa isang mall. Ang pagkakataong ito ay hindi niya maaaring palampasin, lalo na't malaki ang sahod na inaalok ng kumpanya. Amara, kanina ka pa ba dyan? Ano ba ang hinahanap mo? Tanong ng kanyang ina habang inilalapag nito ang mga sariwang gulay at prutas na binili nito mula sa palengke. Marami akong binili para sa inyong mag-ina, masuyo nitong sabi. Bakit daw hindi na kayo madalas dumalaw nitong mga nakaraang araw? May problema ba? Napabuntong hininga si Amara bago sumagot. Wala naman, Mama. May hinahanap lang akong mga papeles para sa ipapasa kong requirements sa kumpanyang sinabi ko sa'yo. Sabi nila, maganda raw ang pasahod doon. Baka sakaling makapasa ako. Sigurado ka ba dyan? Wala ka bang plan B? Mukhang malaki ang kumpanyang iyon, at mahirap makapasok, sagot ng kanyang ina na may halong pag-aalala. Assistant daw mismo ni Mr. Calvento ang hinahanap nila. Sa edad mo, 27 ka na, baka mas gusto nila ng mas bata. Balita ko pa, babero daw ang boss na iyon. Napakunot ang noo ni Amara. Mama, chismosa ka talaga. Hindi lahat ng nababasa mo sa internet ay totoo. Isa pa, mayaman ang pamilya nila, kaya sigurado akong hindi sila gagawa ng ikasisira ng pangalan nila. Malakas ang kutob ko, matatanggap ako. Kailangan kong mag-ipon para sa kinabukasan ni Liam. Sus, sagot ng kanyang ina habang umiiling. Kung hindi mo sana tinakasin ng ama ng anak mo, baka may katuwang ka ngayon sa pagpapalaki kay Liam. Hindi mo man lang inalam kung sino siya. Kahit man lang sa sustento, hindi mo ba naisip? Mama, matagal na pong nangyari iyon. 5 taon na ang lumipas mula noon. Sa tingin ko naman po, maayos kaming mag-ina. Isa pa, estranghero lamang ang lalaking iyon. Siguro, isa lang siyang tambay na mahilig uminom, sagot ni Amara habang lihim na napatingin sa kanyang anak na masayang naglalaro kasama ang lolo nito. Malaki na si Liam. Sa tingin ko, hindi na niya kailangan ng ama. Ito ang landas na pinili ko, at ayokong panghawakan pa ang pagkakamaling iyon, dagdag niya, sabay ngiti upang ipakita ang kanyang determinasyon. Mama, huwag na po nating balikan ang nakaraan. Alam kong nagkamali ako, at humihingi na rin ako ng tawad sa Diyos para doon. Alam kong nadamay ko ang anak ko sa mga maling desisyon ko, pero ginagawa ko naman po ang lahat para maging mabuting ina sa kanya at maibigay ang mga pangangailangan niya, paliwanag ni Amara, puno ng sinseridad. Wala naman akong sinasabing masama kang ina, tugon ng kanyang ina, may halong lamang. Sinasabi ko lang, baka lang, di ba? Pero hayaan mo na, nandito ka naman, at proud pa rin kami ng ama mo sa'yo. Salamat, Mama, sagot ni Amara na may ngiti sa labi habang ipinagpapatuloy ang paghahanap ng mga papeles. Alam niyang bukas ay napakahalaga ng araw para sa kanya, ang araw ng kanyang aplikasyon sa kumpanyang matagal na niyang pinapangarap. Si Mr. Calvento. Libo-libo ang aplikante sa kumpanyang iyon. Sa tingin ko, 20 lang ang tatanggapin nila, dagdag ng kanyang ina habang nagtataka.
At mismong CEO ang mag-i-interview. Hindi biro ang trabaho sa kumpanyang iyon. Siguraduhin mong handa ka. Tumango si Amara, puno ng determinasyon. Alam niyang hindi magiging madali ang proseso, ngunit handa siyang gawin ang lahat para makuha ang posisyon. Samantala, sa kabilang dako, si Elijah ay abala sa kanyang sariling mundo. Dumating siya sa bahay ng kanyang ina matapos ang ilang tawag nito. "My son," masayang bati ng kanyang ina nang salubungin siya nito sa pintuan. "Ma, bakit naman po ako isinama?" Bisita niyo naman po iyon," tanong niya, may halong inis. "Anak, mahalaga ito. May ipapakilala ako sa'yo," sagot ng kanyang ina habang hinayla siya papunta sa dining area. "Hi, kamusta ka?" "Si Sofia lang pala," bati ng kanyang ina. Si Sofia ay isang modelo na matagal na niyang kilala. Madalas itong ayerto ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang ina na gustong-gusto na siyang mag-asawa. Ngunit wala ito sa kanyang mga plano. Hinahanap pa rin niya ang babaeng naka-on night stand niya 5 taon na ang nakalipas. Malakas ang kutob niya na nabuntis ito. Sa gabing iyon, ibinigay niya ang lahat ng kanyang lakas, at sinadya niyang hindi gumamit ng proteksyon. Alam niyang biglaan ang naging desisyon niya, ngunit sigurado siya sa kanyang naramdaman. Ngunit nagising siya kinabukasan na wala na ang babae. Simula noon, ipinahanap niya ito, ngunit tila magaling itong magtago. Bukas, maagang gumising si Amara upang maipasa ang kanyang mga requirements. 7:00 pa lang ng umaga ay nasa kumpanya na siya. Habang hinihintay ang kanyang pangalan, hindi niya maiwasang kabahan. Amara Buenaventura, tawag ng isang babaeng empleyado. Bukas ang interview. Pakiagahan dahil mismong CEO ang mag-i-interview sa mga napili. Isa ka sa mga maswerteng nakapasok sa shortlist, kaya huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. See you tomorrow, Miss Buenaventura. Halos mapalundag sa tuwa si Amara. Agad siyang nagpasalamat at umuwi upang maghanda para sa susunod na araw. Alam niyang ito na ang simula ng bagong kabanata sa kanyang buhay, at gagawin niya ang lahat upang magtagumpay. Nakapormal na kasuotan si Amara nang dumating siya sa opisina kung saan gaganapin ang interview. Dumiretso siya sa tamang palapag at maayos na pinaupo ng receptionist. Sinabihan siyang maghintay dahil tatawagin na lamang ang kanyang pangalan. Lumipas ang 1 oras bago siya tuluyang tawagin. Pagpasok niya sa silid, agad niyang naramdaman ang bigat ng hangin. Nang masulyapan niya ang pamilyar na mukha ng isang lalaki, tila bumalat ang kaba at takot sa kanyang buong pagkatao. Natigilan din ang lalaki sa pakikipag-usap sa katabi nito, at napako ang tingin nito sa kanya. Hindi siya maaaring magkamali, kilalang-kilala niya ang lalaking ito. Siya ang ama ng kanyang anak, ang lalaking naka-on night stand niya 5 taon na ang nakalipas. Siya rin ang lalaking tinakasan niya matapos ang gabing iyon. Sino ang mag-aakala na sa ganitong pagkakataon pa sila muling magtatagpo? Gayunpaman, pinilit ni Amara na maging propesyonal. Hindi niya binanggit ang anumang bagay tungkol sa kanilang nakaraan. Huminga siya ng malalim, inayos ang sarili, at maayos na humarap sa mga naroroon. "Magandang araw po sa inyong lahat," magalang niyang bati. Iniisip niyang isa lamang empleyado ang lalaki sa kumpanya. Wala siyang balak sirain ang imahe nito, ngunit laking gulat niya nang tumayo ito at lumapit sa kanya. "Kailangan nating mag-usap," sabi nito habang hinawakan ang kanyang kamay. "Sumunod ka," dagdag pa nito na may awtoridad sa boses. Napakunot ang noo ni Amara at marahan niyang inalis ang kamay nito mula sa kanya. "Pasensya na po, sir, ngunit nandito ako para sa trabaho. Hindi po ako pumunta rito para sa ibang bagay. Nandito ako para sa interview ko sa CEO ng kumpanya," mahinahon ngunit matatag niyang sagot. Ngunit ang sumunod na sinabi ng lalaki ang tuluyang nagpabago sa kanyang mundo. "Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Ako ang CEO na sinasabi mo," sagot nito. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Hindi siya makapaniwala. "Ikaw, matagal na kitang pinapahanap. Sino ang mag-aakala na dito pa kita matatagpuan?" sambit ng lalaki, halatang may halong galit at pananabik. Sumenyas ito sa empleyado na nagpasok kay Amara sa silid. Agad na pinalabas ang lahat ng tao, at silang dalawa na lamang ang naiwan. "Bakit mo ba ako pinapahanap? Tahimik na ang buhay ko. Pwede bang huwag mo na akong guluhin? Sana lang hindi makaapekto ito sa trabaho ko," pakiusap ni Amara. Ngunit pinutol siya ng lalaki. "May anak ba tayo? Gusto kong marinig mula sayo."
Gusto kong malaman ang katotohanan dahil sigurado akong nagbunga ang gabing iyon. Napatawa si Amara, ngunit halata sa kanyang mukha ang tensyon. Sigurado ka, kaya mo ako. Pinahanap kita dahil gusto kong malaman ang totoo. Masama akong magalit, Amara. Masama akong kaaway. Umamin ka na. Pakilala mo sa akin ang anak ko. Hanggat maaari, gusto kong maayos nating pag-usapan ito, sabi ng lalaki na tila may halong pagbabanta. Hindi alam ni Amara kung ano ang sasabihin. Nagdadalawang isip siya. Inilayo niya si Liam sa ama nito dahil inakala niyang hindi nito magagampanan ang responsibilidad bilang magulang. Ngunit ngayon, heto siya, handang harapin ang lahat. Oo, tama ka. Nagbunga ang gabing iyon. Ngunit masaya na kami ng anak ko. Hindi ka na namin kailangan. Inilayo ko siya dahil iyon ang akala kong tama. Ayoko siyang idamay sa pagkakamali ko, sagot ni Amara, pilit na pinapanindigan ang kanyang desisyon. Sinadya kong buntisin ka. Ikaw ang napili kong magdala ng anak ko. Pero umalis ka. Hindi ka na nagpakita. Ilang taon kitang pinapahanap. Sino ang mag-aakalang ako pa rin ang makakahanap sa'yo? Sagot ng lalaki, puno ng determinasyon. Halos hindi makapagsalita si Amara. Nanginginig ang kanyang boses nang sumagot. Ano ba ang gusto mo? Bakit hindi mo na lang kami hayaan? Ayoko ng gulo. I want my child, sagot nito nang walang pag-aalinlangan. Kapag kinalaban mo ako, pasensyahan tayo. Mawawala lahat sa'yo. Pero kung susundin mo ang gusto ko, magiging madali ang lahat. Dahan-dahan nating ipakikilala ako sa anak ko. Siya ang magmamana ng lahat ng ari-arian ko. Napabuntong hininga si Amara. Ibig sabihin, kukunin mo rin siya sa akin, sa mabagal na paraan nga lang, mahina niyang tugon. Hindi kita aagawan ng karapatan bilang ina. Gusto ko lang na makilala ako ng anak ko. At ikaw ang magiging tulay para mangyari iyon, sagot ng lalaki. Bukas, lilipat na kayo sa bahay ko. Nanginig ang boses ni Amara. Sige, pero sana huwag mo siyang pilitin. Hayaan mo akong ipaliwanag ang lahat sa kanya sa paraang maiintindihan niya. Pag-uwi ni Amara, sinalubong siya ng kanyang anak na si Liam. Pilit niyang itinatago ang lungkot at takot na nararamdaman. Ngunit nang makausap niya ang kanyang ina, hindi na niya napigilan ang emosyon. Ma, ang ama ni Liam, siya ang CEO ng kumpanyang inaplayan ko. Gusto niyang makuha si Liam, umiiyak na sabi ni Amara. Napayakap ang kanyang ina, pilit siyang pinapatahan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Masiglang ibinalita ni Elijah sa kanyang ina ang hindi inaasahang pagkikita nila ng babaeng minsan niyang nakasama. Kumpirmado rin ang hinala niyang nabuntis niya ito. Sa kabila ng gulat, may halong saya ang naramdaman ng kanyang ina sa balitang may apo na pala siya. Anak, ano ang plano mo ngayon? Maaari na ba naming makilala ng daddy mo ang apo namin? Tanong ng ina niya habang pilit na itinatago ang pananabik. How about her? Mom, balik tanong ni Elijah, halatang may iniisip. Anak, hindi mo maaaring ilayo ang bata sa kanyang ina, sagot ng ina niya, may halong pag-aalala. Bilang isang magulang, ramdam ko ang hirap na iyon, Elijah. I know, Mom, sagot niya, halatang may hinanakit. Napalaki niyang maayos ang bata kahit wala ako. Pero iyon ang dahilan ng galit ko. Bakit siya lumayo? Bakit siya nagdesisyon nang hindi man lang ako kinakausap? Anak, siguro may mabigat siyang dahilan, sagot ng ina, pilit na inuunawa ang sitwasyon. Ngunit tandaan mo, hindi mo mababawi ang mga taon na iyon sa pamamagitan ng galit. Huminga ng malalim si Elijah bago muling nagsalita. Mommy, mas kaya kong bigyan ng magandang buhay ang anak namin. Kaya unti-unti kong kukunin ang loob ni Liam. Pagkatapos, babayaran ko siya para magsimulang muli. Mahal ko ang anak ko. Siya ang dahilan kung bakit ko sila pinapahanap kahit gaano pa katagal. Napabuntong hininga ang kanyang ina, halatang may agam-agam sa plano ng anak. Bahala ka sa desisyon mo, anak. Pero bilang ina mo, masasabi kong mali ang paghiwalayin silang mag-ina. Kahit pa nakuha mo na ang loob ng anak mo. Hindi na siya sumagot pa. Tumayo siya at umalis upang tuparin ang plano niyang sunduin ang mag-ina. Alam na niya ang address nila dahil naibigay ito ni Amara. Pagdating niya sa isang maliit na bahay, bumaba siya sa sasakyan at dumiretso sa bakuran. Maingat siyang kumatok sa pinto, at isang may edad na babae ang nagbukas nito. Nasa silid sila, nag-iimpake na.
Ngunit maaari ba kitang makausap saglit, pakiusap ng babae na tinamuan niya bilang pagpayag. Ako na, Rosalinda, ang kakausap, sabat ng asawa nito, halatang galit sa kanya. Dapat ay lalaki sa lalaki, dagdag pa nito. Hindi na ako, wala nang magagawa ang galit mo, sagot ni Rosalinda bago siya binalingan. Sumunod ka, utos nito bago nauna sa kanya. Hindi ko naman sila sasaktan kung iyon ang kinatatakot ninyo, mahinahong sagot ni Elijah. Hindi iyon ang iniisip namin, sagot ng lalaki. Ang kinatatakot namin ay ang mawalay sila sa isa't isa. Natitiyak kong mawawala sa sarili si Amara kapag nangyari iyon. Sana lang, huwag mong ihiwalay ang bata sa ina niya. Alam namin na mas mabibigyan mo siya ng magandang buhay, pero paano naman ang anak namin? Huwag mong pagkakitang bata sa'yo, pero huwag mo rin silang abusuhin. Pag-iisipan ko ho ng mabuti ang dapat gawin, sagot ni Elijah. Sa ngayon, sa akin na muna ang mag-ina upang maibigay ko ang kailangan nila. Maaari kayong dumalaw anumang oras. Makakaasa kayo na walang masamang mangyayari sa kanilang dalawa hanggat nasa poder ko sila, dagdag pa niya, puno ng kumpiyansa. Mama, saan po tayo pupunta? Tanong ni Liam habang nag-iimpake si Amara. Nak, hindi ko pa nasabi sa'yo na dumating na ang papa mo. Gusto kanyang makasama at makita. Kaya doon na muna tayo, sagot ni Amara habang pilit na pinapakalma ang sarili. Ma, ayaw ko pong umalis. May iwan po si lolo't lola dito. Malulungkot po sila, sagot ng bata, na lalong nagpadurog sa puso ni Amara. Ngunit alam niyang wala na siyang magagawa pa. Anak, bibisita sila sa atin. Pangako, sa ngayon, kailangan mo munang kilalanin ang papa mo. Mabait siya, anak, sagot niya habang pilit na ngumiti. Basta, mama, kasama kita palagi, sagot ng bata, at tumango si Amara bilang pangako na hindi sila maghihiwalay. Paglabas nila ng bahay, nadatnan nila si Elijah na naghihintay sa labas. Napabuntong hininga si Amara bago nagpaalam sa kanyang magulang. Sumakay na sila sa sasakyan, at habang papalayo, hindi na napigilan ni Amara ang pagtulo ng kanyang mga luha. Yumuko siya upang itago ang kanyang emosyon mula sa anak. Pagdating nila sa malaking bahay, sinalubong sila ni Elijah. Nasabi mo na ba sa kanya? Tanong nito, halatang pinipigilan ng emosyon. Oo, sinabi kong ikaw ang papa niya, sagot ni Amara bago tinawag si Liam. Nak, halika dito, tawag niya sa anak. Lumapit si Liam, at si Elijah ay napaluhod upang pantayan ang bata. Napakalaki mo na, anak ko. Pasensya na ha, ngayon lang si Papa. Sorry, anak, babawi ako sa'yo. Lahat ng gusto mo, sabihin mo lang, sabi ni Elijah habang niyayakap ang anak. Habang pinapanood ang tagpong iyon, hindi napigilan ni Amara ang pagtulo ng kanyang luha. May saya sa kanyang puso na sa wakas, buo na si Liam, kilala na nito ang ama. Ngunit mas nangingibabaw ang sakit at takot na unti-unting nawawala ang kontrol niya sa sitwasyon. Isa lang po ang hiling ko, Papa, sabi ni Liam. Sana po, hindi mo po paalisin si Mama. Dapat buo na lang tayo. Yun ang gusto ko kung talagang gusto mong bumawi, Papa. Oo naman, anak, lahat gagawin ni Papa para sa kasiyahan mo. Nandyan naman ang mama mo. Hindi ko naman siya pinaalis. Sana lang magtiwala ka kay Papa. Nak, sagot ni Elijah, halatang sinisikap na magpakumbaba. Lahat ng hindi ko naibigay sa'yo, ngayon ipaparanas ko, anak ko. Bukas na bukas, papasyal tayo sa kahit saang lugar mo gustuhin, dagdag pa niya. Pero hindi naman po yun ang gusto ko, sagot ni Liam. Sapat na sa akin na makitang masaya ang mama ko. Hindi ko po kailangan ng kahit na anong marangyang bagay. Gusto ko lang din pong itanong kung bakit po umalis ka. Napatingin si Elijah kay Amara, tila humihingi ng sagot. Anak, si Papa kasi, may naging trabaho siya eh. Hindi ko nasabi sa'yo dahil masyado ka pang bata, sagot ni Amara, pilit na iniingatan ang damdamin ng anak. Hindi niya kailanman siniraan si Elijah sa anak nila. Nahirapan po talaga si Mama para lang suportahan ako. Nakakalungkot lang po na sa kabila ng lahat ng hirap niya, wala po kayo sa tabi niya noong kailangan niya kayo. Minamaliit po kami ng iba, at kinukutsa siya, ani Liam habang unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. Hindi na napigilan ni Amara ang damdamin niya. Ang bawat salita ng anak ay parang punyal na tumusok sa kanyang puso. Napaluha rin siya, ramdam ang sakit ng kanilang pinagdaanan.
Liam, tahan na, anak, mahinahong sabi ni Amara habang pinupunasan ang luha ng anak. Samantala, si Elijah ay hindi makatingin sa kanila, halatang may bigat sa kanyang konsensya. Hindi po ako galit, Papa, patuloy ni Liam, pero nagtampo po ako. Nasa trabaho lang pala kayo pero hindi nyo man lang po kami nadalaw. Huminga ng malalim si Elijah bago sumagot, babawi ako, anak. Pangako yan. Tumayo siya at lumapit kay Amara. Sa mahinang boses, bumulong siya, proud ako na napalaki mo siya ng maayos, Amara. Pagkatapos ay nilagpasan niya ito at lumabas ng silid. Simula nang lumipat sila sa mansyon ni Elijah, malaking pagbabago ang naramdaman ng mag-ina. Bagamat naninibago pa sila sa bagong kapaligiran, unti-unti na rin silang nakakapag-adjust. Sa kabila ng lahat, panatag si Amara na magiging maganda ang buhay nila sa piling ng ama ni Liam. Nakilala na rin ni Amara ang mga magulang ni Elijah, at nagulat siya sa kabaitan ng mga ito. Pinipilit pa nga siyang tumanggap ng mga regalo na, bagamat ayaw niya sanang tanggapin, ay hindi niya magawang tanggihan dahil sa kanilang kagandahang loob. Inihanda ko na ang baon mo, sabi ni Elijah isang umaga, na siyang gumising sa malalim na pag-iisip ni Amara. Baon? Para saan? Tanong niya, halatang nagulat. Akala ko kasi nagbabaon ka para sa tanghalian. Naisip ko lang na kahit paano, makatulong ako sa pamamagitan ng pag-prepare ng baon mo, paliwanag ni Elijah, halatang nahihiya. Hindi ito kumibo at tiningnan lang ang paper bag na hawak niya. Maaari ko naman ay pack-in na lang sa anak mo kung hindi ka pala nagbabaon. Pasensya na, dagdag pa niya habang kinakamot-kamot ang batok. Salamat dito, sabi ni Elijah nang kunin ang paper bag mula sa kanya. Kapag may problema, tawagan mo lang ako, bilin nito bago tuluyang lumabas ng bahay. Hinatid siya ng tingin ni Amara habang papalayo. Samantala, si Liam ay abala sa panonood ng kanyang paboritong cartoons. Nililibang nito ang sarili habang hinihintay ang agahan. Liam, breakfast na, tawag ni Amara sa anak. Bakit umalis si Papa? Bakit hindi po natin siya kasabay na mag-agahan, Mama? Tanong ni Liam, puno ng inosenteng pagtataka. Anak, busy kasi ang papa mo sa trabaho kaya maaga siyang umaalis. Hayaan mo, sasabihin ko sa kanya na minsan sumabay siya ng agahan sa atin, sagot ni Amara, pilit na pinapakalma ang damdamin ng anak. Hindi na lang po, sa tingin ko, wala po siyang balak, sagot ni Liam habang napabuntong hininga si Amara. Alam niyang sabik ang anak niya sa presensya ng ama nito. Kahit hindi sabihin ng bata, ramdam niya ang pananabik nito. Pasensya ka na, anak. Hayaan mo, babawi ang papa mo. Sa ngayon, abala pa siya, pilit niyang ipinaliwanag. Nandyan ka naman, Mama. Sapat ka na po sa akin, sagot ni Liam, na nagbigay ng kaunting ginhawa kay Amara. Salamat, anak, pero kailangan mo pa rin ang papa mo. Sana bigyan mo siya ng pagkakataon, anak, sagot niya habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ayokong malungkot ka, Mama, sagot ni Liam. Ang kanyang mga salita ay lalong nagpatibay sa damdamin ni Amara. Napakabait talaga ng anak ko, ani Amara. Sana huwag kang magalit kay Mama kasi naglihim ako tungkol sa papa mo, anak. Bumabawi naman siya, Sinabi ko naman sa'yo na may kasalanan si Mama. Huwag mo sanang sisihin ang papa mo kung bakit wala siya sa tabi natin all those years. Mama, ano man ang rason, ikaw pa rin ang mama ko. Mahal kita, mahal na mahal kita, Mama, sagot ni Liam habang niyayakap siya ng mahigpit. 5 taon pa lang ang bata, ngunit napakaunawa na nito. Swerte si Amara na magkaroon ng anak na maalalahanin. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang nakababatang kapatid ni Elijah, si Miguel, na may dalang ngiti sa kanyang mukha. Balita ko, nakita mo na ang anak mo, sabi nito habang nauupo sa sofa. Dinalaw mo ba ako para makichismis ka sa buhay ko, Miguel? Kung wala kang magawa sa buhay mo, huwag mo akong guluhin, irap ni Elijah sa kapatid. Grabe ka naman sa akin. Siyempre, gusto ko makilala ang pamangkin ko, no? For sure, gwapo siya like me. Mom told me na lalaki ang naging anak mo sa babaeng sinipingan mo. Masaya ako para sa'yo, sagot nito habang tumatawa. Dinaldal na naman pala ng mommy mo, sagot ni Elijah, halatang naiinis. So, anong plano mo sa mama ng anak mo? Hindi mo ba siya ibabahay at magiging buong pamilya kayo? So,
When is the wedding? Tanong ni Miguel, na halatang tinutokso ang kuya niya. Nasa bahay ko na siya kasama ang anak ko. Malamang, hindi naman pwedeng mawalan ng ina si Liam. Malulungkot siya. Hindi ko makukuha ang loob ng anak ko kung wala ang ina niya. Sa ngayon, nag-iingat ako sa mga desisyong gagawin ko dahil baka magalit ang anak ko. Si Amara, she's fine. Alam niya na may karapatan ako sa anak namin, at alam niyang kasalanan niya kung bakit noalay si Liam sa akin. E paano nga, so kapag maayos na ang relasyon ninyo ng anak mo, itatapon mo na ang ina niya? That's not fair. Bakit, hindi mo ba siya type? Pwede naman na akin na lang, natatawang sabi ni Miguel habang tumatayo. Huwag mong subukan, Miguel, banta ni Elijah habang matalim ang tingin nito sa kapatid. Inirerespeto ko siya dahil siya ang ina ng anak ko. Kaya sana, Miguel, matutunan mo rin siyang irespeto. Oo naman, bro, sorry na. Ikaw naman kasi, masyadong seryoso sa buhay, sagot ni Miguel na may halong tawa. Joke lang naman, Elijah. Piliin mo naman ang binibiro mo. Tumawa pa ito bago tumalikod at naglakad papalayo. Ngunit bago tuluyang umalis, nagbiro pa ito, isang araw, pupunta ako sa bahay mo at ipapakilala ko ang sarili ko sa pamangkin ko. Napabuntong hininga si Elijah habang pinagmamasdan ang papalayong kapatid. Nang hamupa ang ingay ng paligid, sumagi sa isipan niya si Amara. Ano nga ba ang magiging relasyon nila ngayon na nasa iisang bubong na sila? Hindi niya maiwasang balikan ang gabing magkasama sila, ang bawat haplos, ang bawat halik. Sariwa pa rin ang lahat sa kanyang alaala. Ngunit pilit niyang itinataboy ang damdaming iyon. Ayaw niyang magmukhang bastos o manyok sa paningin ni Amara. Kaya't kahit gaano kahirap, pinipigilan niya ang sarili. Ipinagpatuloy na lamang niya ang trabaho hanggang sumapit ang tanghalian. Sir, ikuha po ba kita ng lunch? Tanong ng kanyang assistant na si Monay, na biglang natigilan nang makita siyang kumakain na. Nagulat si Monay. Sir, sa buong taon ko pong pagtatrabaho dito, ngayon ko lang kayo nakitang nagbaon ng pagkain. Magtanghalian ka na, Monay, sagot ni Elijah habang iniiwasan ang tanong. Sir, galing po ba yan sa babaeng bigla ninyong hinayla noong araw ng interview para sa mga nag-a-apply na assistant? Tanong nito, halatang curious. Oo, sa kanya nga, sagot ni Elijah nang walang alinlangan. Siya ang ina ng anak ko. May problema ba doon? Wala naman po, sir. Para lang kasi, parang may kakaiba sa inyo ngayon. Hindi ko sinasabing in love kayo, sir, sabay napahinto si Monay, halatang nag-aalangan. Hindi na siya pinansin ni Elijah at ipinagpatuloy ang kanyang pagkain. Maaga siyang umuwi ng araw na iyon. Pagdating niya sa bahay, natagpuan niyang nakahanda na ang hapunan. Nakita niya si Liam na naglalaro, at si Amara naman ay abala sa kusina. Liam, nandyan na ang papa mo, mahinang sabi ni Amara sa anak habang papalapit si Elijah sa pintuan. Hindi mo ba siya babatiin? Tanong ni Elijah nang mapansin niyang tahimik ang bata. Papa, sigaw ni Liam at tumakbo papunta sa kanya. Ngunit halata ang bigat ng tampo nito dahil hindi siya nakisabay sa agahan kaninang umaga. Kamusta ang araw niyo? Tanong ni Elijah habang nakatingin kay Amara. Ayos lang naman, Elijah. Si Liam, maghapong naglaro, sagot ni Amara, ngunit halata ang pag-aalangan sa boses nito. Gusto niyang kausapin si Elijah tungkol sa nararamdaman ng kanilang anak, ngunit naisip niyang baka pagod ito. Nagpasya siyang ipagpaliban na lamang ang usapan. Ma, gwapo si Papa, no? Biglang tanong ni Liam, na ikinagulat ni Amara. Oo naman, sagot ni Amara habang umiwas ng tingin. Gusto ko ligawan ka ni Papa at ikaw lang po ang babaeng magiging asawa niya, Mama. Kasi gusto ko po na buo yung pamilya natin. Napabuntong hininga si Amara. Alam niyang mahirap mangyari ang nais ng anak niya. Ayaw niyang magbigay ng maling pag-asa kaya't pilit niyang ipinaliwanag ang sitwasyon. Nak, sa tagal naming hindi nagsama ng papa mo, may mga bagay na hindi na namin pwedeng ipilit. Ang mahalaga, nandito ako para sa'yo. Huwag kang magalit sa papa mo kung sakaling may iba siyang magustuhan. Karapatan ng papa mo na maging masaya. Malulungkot po ako kapag hindi ikaw yun, sagot ni Liam na may lungkot sa boses. Hindi maiwasan ni Amara na masaktan sa sinabi ng anak, ngunit alam niyang tama ang desisyon niyang maging tapat dito. Ang relasyon nila ni Elijah ay hindi kailanman naging malalim.
Isang gabing puno ng init ang nagbigay buhay kay Liam, ngunit iyon lamang ang naging koneksyon nila. Para kay Amara, si Liam ang tanging dahilan kung bakit sila magkasama ngayon sa iisang bubong. Pagbaba ni Elijah mula sa kanyang kwarto, agad itong nakipaglaro kay Liam. Habang pinapanood niya ang mag-ama, tahimik na naghahanda si Amara ng hapunan. Nang tawagin niya ang dalawa para kumain, nanatili siyang tahimik habang si Elijah ay kinakausap ang anak. Si Liam naman ay tipid lamang ang mga sagot, patunay ng tampo nito sa ama. Matapos ang hapunan, nagpaalam si Liam na matutulog na sa kanyang silid. Habang pinagmamasdan ni Amara ang papalayong anak, napaisip siya kung paano nila maibabalik ang sigla ng pamilya nilang tatlo. Habang siya ay nasa kusina na hinuhugasan pa ang mga nagamit na kasangkapan, si Elijah naman bigla na lamang sumulpot sa likod niya. May problema ba si Liam? Bigla nitong tanong. Saktong naitanong nito ang balak na talaga niyang sabihin. Malaki ang tampo ng anak mo dahil hindi niya maranasan na makasabay ka kahit sa simpleng bagay lang, sa almusal man lang daw at magbonding man lang daw bilang bumabawi ka sa kanya. Gustong maranasan ng anak mo ang mga bagay na hindi niya naranasan noon nung wala pa siyang amang nasa tabi niya. Balak na din kitang kausapin, ngunit nagdadalawang isip ako dahil pagod ka. Hindi ko alam kung paano magsisimula. But since nasabi mo na ngayon, may idea na ako. Tsaka natigilan ito kaya't napaharap siya. Pwede bang turuan mo ako kung paanong maging ama sa kanya? Kasi ikaw, kabisado mo na si Liam. Ako, nangangapa pa ako. Gusto kong alalayan mo ako, Amara. Gusto kong maging mabuting ama sa kanya gaya mo kung paano ka maging ama at ina sa anak natin, pakiusap nito. Oo naman, sagot niya. Naiilang ka pa ba sa akin? Sana hindi na kasi may pinagsaluhan din naman tayo. Wala na tayong dapat na itago sa isa't isa. At alam mo kung bakit habang nandito tayo sa iisang bubong, umakto na lang tayo na para bang totoong mag-asawa para sa bata, Amara. Ngunit kung may kasintahan ka na. Pinutol niya agad ito. Wala akong kasintahan simula pa nung ipinagbuntis ko ang anak mo. Siya ang priority ko, Elijah. Sapat na si Liam sa akin. Tumango ito bago umalis na. Sa hindi malamang dahilan, napangiti si Elijah nang malaman na wala pang naging kasintahan si Amara. Ibig sabihin, siya lang talaga ang lalaking pumasok sa buhay nito. Naputol ang ngiti niya nang bigla namang tumawag ang kapatid niyang si Rafael. Inaaya siya nitong uminom. Dahil balak naman niyang mag-off bukas, sasaglit na siya upang hindi mapahiya ang kapatid niya. Pinuntahan niya ito sa bahay nito at dinatnan niyang nagsisimula na si Rafael. Nagising si Amara bandang 11:00 nang may marinig siyang kotse na pumasok. Si Jairus pala ang umalis, ngunit hindi niya napansin dahil maaga siyang natulog. Bumaba siya upang alamin kung si Jairus nga ba ito o may bisita lang. Binuksan ang pinto at niluwan nito si Jairus na akay-akay ng isang lalaki. Namumula ito sa kalasinggan kaya't napaawang ang kanyang labi. Ngumiti sa kanya ang kasama nito bago nagsalita. I'm his brother. Nice to meet you, Amara. Saan pala ang kwarto ni Jairus? Naparami ng inom eh. Pasensya ka na, Amara. Aayos lang, tumulong na siya sa pag-alalay dito. Inihiga nila si Jairus sa kama bago lumabas. My name is Miguel, nakipagkamay ito sa kanya. Sa ganitong paraan pa ako nakapagpakilala, napakamot pa ito sa batok. Gusto ko na makilala ang pamangkin ko pero tulog na pala. Sa susunod na araw ay babalik ako upang formal na makilala siya. Wika pa nito bago nagpaalam. Inihatid niya hanggang sa labas ang kapatid ni Jairus. Pumasok siya nang makaalis ito ng tuluyan. Bago niya silipin sa silid si Jairus, kumuha muna siya ng maaaring ipunas dito. Hindi rin ito natanggal ang sapatos kaya't siya na lang ang nag-alis. Dinamdam kaya ni Jairus ang tampo ng anak nito kaya't naparami ito ng inom. Napabuntong hininga si Amara. Hindi na lang siguro dapat niya sinabi. Sinisisi tuloy niya ang sarili sa mga oras na ito. Pumasok siya sa silid at nakita niya si Jairus na nakaupo sa kama at hinihilot ang sentido. Gusto mo ng kape? Tanong niya rito. No, ayos lang ako. Naparami lang ng inom. Si Rafael ba? Umalis na. Oo, kakaalis lang din. Gusto daw niyang makilala si Liam pero sa ibang araw na lang kasi tulog na ang anak mo. Nitong nakaraan pa niya sinabi. Ano ba yang dala mo? Maligamgam na tubig tsaka bimpo. Ipupunas ko sana para mahimasmasan ka. Sige, panasan mo ako, utos nito bago nahiga muli.
Akala niya ito na ang mag-aalis ng t-shirt nito, ngunit siya pa pala. Inuna niyang alisin ang pang-itaas at sinimulang panasan ito sa ulo, pababa sa puro, pandesal, nitong tiyan. Napakadaming abs. Hindi pa rin nagbabago ang katawan nito, matipuno pa rin. Natigilan siya saglit dahil sa kaba. Kahit habaran mo ako'y ayos lang. Nakita mo na ang lahat-lahat, di ba? Wala na akong may tatago sa'yo, Amara. Napalunok siya ng laway. Wala naman akong ibang ibig sabihin, sagot niya bago nagpatuloy. Natigilan siya't nanlaki ang mata nang pigilin siya nito sa ginagawa niya. Inalis nito ang bimpo sa kamay niya at itinapon, habang ang kamay niya'y inilapat nito sa dibdib nito. Napaawang ang kanyang labi. Masusundan na naman ba ang nangyari sa kanila after 5 years? O nasa mainit na tagpo na naman sila dahil nasa iisang bubong? Hindi nataliwa sa isipan ni Amara na ito ay mangyayari. Hindi siya ganoon kagulat pero hindi rin niya inaasahan na posible talaga. Hindi mo ba hinahanap-hanap ang ginawa natin noon? Tanong nito habang nakatitig sa kanya. Impokrita ako kapag sinabi kong hindi. Ngunit hindi ibig sabihin ay hindi na siya pinatapos ni Jairus dahil sinakop na nito ang labi niya at ibinabawan siya hanggang mahihiga siya nito. Naging kapanapanabik ang tagpo. Kapwa sila tila gutom sa isa't isa. Bumalik ang pakiramdam ni Amara na isang beses lang niyang naranasan sa kanyang buong buhay, at naranasan lang niya ito kay Jairus. Kinaumagahan, hindi niya ipinahalata ang mahapdi ang kanyang katawan. Sa tagal ba naman na hindi sila nagsiping, tapos kagabi lang ulit nangyari. Para bang ito ulit ang unang beses na may gumalaw sa kanya. Halos natuyot na nga yatang magsara ang katawan niya dahil sa sobrang tagal. Ma, ayos ka lang po. Natuon sa anak niya ang kanyang atensyon. Ha, oo naman, anak. Para po kasing puyat na puyat ka, mama. Si Papa po pala nasa kusina, inaaya niya tayong mamasyal ngayon. Sa tingin ko, bumabawi po siya, mama, wika pa ng kanyang anak na ikinangiti niya. Akala niya hindi ito madyay gising ng maaga dahil puyat na nga sila, pagod pa ito, at lasing pa. Siya pa pala ang tatanghaliin, bagay na sobrang ikinahihiya niya. Napabuntong hininga si Amara bago nagtungo sa kusina. Hindi pa man din siya nakakakuha ng tasa para sana timplahan ng kape ay may iniabot na ito. Inumin mo, makakaalis ng antok, wika pa nito bago tinignan ng ibabang parte niya. Sakit ba? Tanong pa nito. Naibugan niya ang iniinom na tea. Sorry, nahihiyang wika niya bago pinunasan ang nabugan niya. Nakikita kong sobrang apektado ka. Masakit nga siguro talaga dahil sa tagal bago naulit. Don't worry, next time I'll be gentle. Gusto ulit niyang ibuga ang iniinom dahil may, next time, pa pala. Ibig sabihin, mauulit na naman. Mariin siyang napapikit. Patay siya sa mama at papa niya kapag nalaman ng mga ito na natusok na naman siya ng ama ni Liam. Siya ng mga ito na marupok dahil wala pa siyang isang buwan sa poder ni Jairus. Nakuha na naman siya nito. Ano bang gagawin niya? Tanga rin naman siya. Hindi lang lalaki ang natutuyot kundi babae din. Sa edad ba naman niya, masama pa bang magpagalaw siya? At saka sa ama naman ng anak niya, wala naman sigurong problema, lalo't single naman silang dalawa. Isipin na lang niya na, with benefits, ang pagtira niya dito. Ngunit bakit ba siya nakakaramdam ng kilig? Sinampal ni Amara ang kanyang sarili, mahina lang ngunit sapat para matauhan siya sa kahibangan niya. Hindi dapat ganito ang nararamdaman niya. Dapat ay init lang dahil iyon lang ang kanyang kailangan. Umalis sila upang mamasyal. Simpleng dress lang ang suot niya. Masayang masaya si Liam na kumpleto silang lumabas. Ibinili ito ni Jairus ng kung ano-ano at ikinain sa kung saan-saan. Bumili ka ng mga kailangan mo, Amara, utos ni Jairus sa kanya. Tumango naman siya. May pasimpleng inabot ito sa kanya na talaga namang ikinagulat niya. Weird is tonight, bulong pa nito nang maiabot ang tebak panty. Seryoso ka? So ano to? Secret natin sa bata. Hindi perkit pinagbigyan kita kagabi, iisa ka ulit, pinlak niya ito ng mata. Alam kong gusto mo din. Pipigilan pa ba natin ang sarili natin? Imbes na iba, bakit hindi na lang ikaw? Bakit hindi na lang ako ang magbigay ng init sa'yo? Parehas nating kailangan yun. Alam mo na tama ang sinasabi ko, Amara. I can feel it. Sa bawat pagsambit mo pa lang sa pangalan ko, alam kong gustong-gusto mo ang ginagawa ko. Kasi kung hindi, nang ibaba ko ang sagabal mo, sinipa mo na sana ako. So Isis, sikreto nga nila.
Hindi mo kailangang magyabang. Siguraduhin mo lang na sikreto ang romansang gusto mo dahil kapag nalaman ito ng magulang ko, hindi sila matutuwa na ang anak nila inaangkin na naman ng lalaking nakona sa kanya. Wala naman sigurong masama, di ba? Nagawa na nga natin to dati. So bakit hindi ngayon? Isuot mo yan mamaya ha. Komandat pa ito sa kanya. Nawili na nga ang loko. Napailing-iling si Amara bago sinulyapan si Liam na abala sa pagkain ng ice cream. Wala itong alam na ang maloko nitong ama ay pinapapak na siya at balak na siyang gabi-gabing papakin. Matapos lamang mamasyal, dumiretso sila sa kanyang mga magulang upang madalaw ang mga ito. Natutuwa naman ang ina niya sa nakitang kasiyahan sa kanilang mukha. Maayos ba ang tulog mo sa mansyon? Wala bang nakakapagpagan mo ngayong parang isang buong pamilya na rin kayo? Nasamid si Amara sa sarili niyang laway. Oo naman, mama. Maayos naman po. Oo nga ho, parang buong pamilya na din. Masaya naman po, pero alam ko naman na panandalian lang ang saya. Totoo, si Liam lang po yung priority ni Jairus at hindi naman ho ako kasama. Pinaningkitan siya ng kanyang ina. Parang taliwas yata ang sinasabi mo sa itsura mo. May dapat ba akong malaman, Clarita? Pagtawag nito sa buo niyang pangalan. Ina mo ako, mas kilala kita kumpara sa ibang tao. Hindi ako ang taong pwede mong lokohin o paglihayman. Sinasabi ko sa'yo, Clarita, malalaman at malalaman ko. Matanda ka na pero sana isipin mong parati ang mga aksyon na gagawin mo. Hindi maaaring palaging pagkakamali o pagkabigla o di kaya'y bugso ng damdamin. Kailangan mong maging matatag. Naiintindihan mo ba ako, Clarita? Oo naman po, yutal pa niyang sagot. Clarita, kapag pinasok mo, dapat ay alam mo ring lumabas. Kapag pinapasok mo, dapat alam mo ang hangganan. Hindi para aayon ng tadhana sa'yo. Malaki ka na. Ingatan mo sana ang sarili mo, lalong-lalo na ang puso mo. Marami ka pang oportunidad na matatanggap. Si Liam, doon ka sa makakapagpabago na ang puso mo. Hindi niya ilalayo ang anak namin, kampanteng sagot niya. Ngunit hindi habang buhay makakasama mo sila sa iisang bubong. Lalaki si Jairus at darating ang panahon na mag-aasawa siya. Alam naman nating hindi ikaw yun dahil wala naman kayong relasyon. Masakit ang naririnig ni Amara ngunit iyon naman ang katotohanan. Mama, alam ko po. Hayaan po ninyo at paunti-unti lalayo ako. Sa ngayon po, hindi ko pa kaya, Mama. Di ko kayang mawalay si Liam. Ayoko rin naman na malungkot ang bata. At napag-usapan naman na po namin ni Jairus. Sa ngayon, ganito na muna ang setup namin. Anak, makipag-date ka. Humanap ka ng trabaho at mag-enjoy naman sa buhay. Nandyan na si Jairus para tumingin at mag-provide sa anak nyo. Bigyan mo rin ng layaw ang sarili mo pero huwag lang makakalimot sa anak mo. Opo, Mama. Salamat po, nakangiting sagot niya. Matapos lang mag-istambay ng isang oras sa bahay ng ama at ina, umuwi na rin sila. Nauna silang pumasok ni Liam sa loob ng mansyon ng isang eleganteng babae ang nadatnan nila. Prente ang upo nito at abala sa cellphone. Nang maaga nila ang atensyon nito, ngumiti ito ng bahagya bago tumingin sa anak niya. Hi, where's Elijah? Tanong nito sa kanila. Napaawang ang labi niya at hindi nakasagot agad. Sino pala kayo? Kasambahay ba? Sorry, naulan kasi ako nakadalaw dito. Ayaw kasi niya na pumupunta ako. Pumunta lang ako kasi ilang araw na siyang hindi nagpapakita. Ano po ninyo ang papa ko? Sino po kayo? Tanong ni Liam. Hindi po katulong ang mama ko. Mama ko po siya at ako po, anak po ako ni Papa Elijah, sagot ni Liam. Napatingin si Amara sa anak niya, iniisip niyang baka karelasyon ito ni Elijah. Baka wala itong alam sa kanilang setup. Wait, what? Anak ka ni Elijah? Bakit kanya magiging anak? Wala naman siyang asawa, kid. Natawa pa ito. Bibo ang anak mo. Pero turuan mo rin ng manners, bilang pa nito sa kanya. Sofia, what are you doing here? Tak ang tanong naman ni Elijah nang makapasok. Binibisita ka, Papa. Tumakbo si Liam sa ama nito. Sabihin mo nga po na hindi naman katulong ang mama ko. Kid, relax. Ano bang masama sa tanong ko? Sino ba ang batang yan na tinatawag kang Papa? Bakas na ang inis sa boses nito. He is my son, Sofia, and this is her mother. Pakilala ni Elijah. OMG, really? But how? Bakit gusto mong malaman kung paano namin ginawa?
Walang emosyong tanong rin ni Elijah. No. I mean, paano ka nagkaanak? Wala ka namang asawa. Ngayon ay meron na kaya umalis ka na, taboy pa nito sa dalaga. Sama mo talaga sa akin, no? Bakit naman ako maniniwala sa sinasabi mo? Wala ka namang nasabi na may anak ka na. Kailangan bang malaman mo muna? Well, hindi naman sa ganun. Pero akala ko kasi malapit tayo, tinignan pa siya ng babae. Tsaka bakit sa? Mukhang hindi na ito nakatapos sa pagsasalita ng hilahin na ito ni Elijah palabas ng bahay. Napabuntong hininga naman si Amara bago inaya ang anak niya sa loob ng silid. Hayaan mo na si papa mo sa bisita niya. Baka hindi lang tayo kilala, pagsisinungaling niya sa bata. Halik ka na sa kwarto. Ayusin na natin ang mga toys mo. Mama, ikaw lang mama ko ah. Ayoko ng ibang mama, niyakap siya ni Liam. Oo naman, anak, pigil ang kanyang lungkot. Sofia, ayusin mo ang pananalita sa mag-ina, ha? Banta niya sa dalaga nang mailabas ito. Why? Pamilya mo na talaga sila. O baka ampun mo yung mag-inang yun. Hindi ka naman desperado, ah. Bakit sinasabi mong pamilya mo sila? Dahil yun ang totoo. Mag-ina sila. At ang batang yun, anak ko siya. Ilang araw ka lang nawala, biglang may anak ka na. My gosh, sinong maniniwala doon? Naka-on night stand ko si Amara 5 years ago. Siya ang babaeng matagal kong pinapahanap. May anak kami. Tama ang hinala ko. Naniwala ka agad? Engot ka din. No. What if hindi lang ikaw ang nakagalaw sa kanya, tapos sa'yo lang niya pinako ang bata? Umalis ka na. Wala kang karapatan na sabihin kung anong dapat kong gawin. Wala kang karapatan na pagsalitaan ang mag-ina, lalong-lalo na ang anak ko. Nag-aalala lang naman ako na baka take advantage ang kabaitan mo, Elijah. Nandito lang naman ako palagi sa tabi mo. Ikaw lang ang hindi pumapansin sa akin dahil wala akong nararamdaman para sa'yo. Umalis ka na at huwag ka nang babalik pa, madiing wika niya bago pumasok na sa loob. Tahimik lang si Amara buong dinner. Nais itong kausapin ni Elijah patungkol sa biglang pagpunta ni Sofia, ngunit ayaw naman niyang iparinig kay Liam ang kanilang pag-uusapan. Kaya nang naghuhugas ito ng plato, sa kanya ito pinuntahan. Amara, tawag niya rito. Tungkol sa nangyari kanina, si Sofia. Hindi ko siya kasintahan at mas lalong wala kaming naging relasyon. Sa loob ng 5 taon, wala akong naging kasintahan. Gusto ko lang i-clear sa'yo, ha? Bakit kailangan mong magpaliwanag? Wala naman sa akin yun. Hindi naman problema kung maging kasintahan mo man si Sofia. Wala naman tayong relasyon, Elijah. Si Liam, siya lang ang nagdudugtong sa ating dalawa. Siguro dapat din nating itigil ang binabalak natin. Hindi dapat tayo magpadala sa init na nararamdaman natin. Elijah, paano kung ayaw ko? Gusto kong ituloy, Amara. Nagagalit ka dahil kay Sofia. Hindi ko siya gusto. Hindi ko nga siya kasintahan. Ito lang naman ang makulit para puntahan pa ako sa bahay. Gusto niyang paniwalaan siya ni Amara kaya todo ang kanyang paliwanag. Ewan ba niya, pero naiinis siya na nagset na naman ito ng boundaries. Gets ko naman, pero dapat lang talaga tibayan ko yung boundaries, Elijah. Ayaw ko lang na mahirapan tayong dalawa na kumalas kapag kailangan na, paliwanag naman ito. Hinapit niya ang bewang ni Amara. My answer is no, Amara, saad niya habang nakatitig sa mata nito. Hindi ko galing ulitin ang sinasabi ko. Malinaw na ba? Sana malinaw na, Amara. Hihintayin kita sa kwarto kapag tulog na. Si Liam, bulong pa nito. Lumakas ang kabog ng dibdib niya dahil sa sinabi ni Gus. Di naman niya ang kanyang dibdib, malakas pa rin ang kabog. Napabuntong hininga siya bago inayos ang sarili. Malito, maling-malito, bulong pa niya bago ipinagpatuloy ang paghuhugas. Pinatulog lang niya si Liam bago siya pumunta sa silid ni Elijah, ngunit hindi para makipaglampungan kundi para magpaalam na hindi muna niya maibibigay ang sarili niya kay Elijah. Tulog na siya, tanong pa nito nang makita siyang pumasok. Oo, pero hindi ko magagawa ang gusto mo ngayon. Wala ako sa mood, Elijah. Naisip ko kasi na hindi rin tamang naglilihim ako sa mga magulang ko, lalo na kay Liam. Ipinaiinom niya, pero heto ka't nagpapaangat. May iba ka bang gusto? Napakalayo ng tanong ni Elijah sa kanyang sinabi. Ha, bakit mo naman naitanong? Kasi umaayaw ka na sa akin. Kapag may iba ka ng gusto, papayagan kita.
Ngunit kung wala naman, bakit hindi natin subukan na buuin ang pamilya na gusto ng anak natin? Bakit hindi na lang natin subukan, Amara? Seryoso ba? Ipipilit natin. Seryoso ka ba? Paano kung hindi maging maganda ang takbo? Paano kung maging toxic lang at lumala? Madaming tanong si Amara na hindi niya alam kung masasagot ba agad. Hindi ka nagtitiwala sa akin. Subukan mo muna bago ka mag-isip ng kung ano-ano. Sa tingin mo, susugal pa ako sa iba gayong nandyan na kayo. Hindi na naisin ni Liam na mawalay ka. Di ko rin naman magagawa yun dahil alam kong malulungkot ka din gaya niya. So, tatanggapin mo ba ang alok ko na subukan natin? Tumango siya. Lamaites si Elijah. Pahinga ka na, utos nito sa kanya. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Amara bago tuluyang lumabas. Ang tibok ng puso niya ay grabe na naman. Para bang sisibog ito sa sobrang lakas. Inayos niya ang sarili bago pumasok na sa silid ng anak. Sabado ng umaga, day off ni Elijah, kaya't ipapasyal na naman nito ang anak. Ngunit this time, sa mga magulang naman nito dahil miss na daw ng dalawa ang kanilang apo. Pati na rin pala ang kapatid nitong si Miguel ay present dahil nais na nitong formal na makaharap ang anak niya. Nabanggit na niya kay Liam si Miguel, at gaya ni Miguel, masaya rin ang anak niya na ito ay makilala. Pagbaba pa lang nila sa kotse, sinalubong na agad ng mag-asawa si Liam habang siya ay tinutulungan si Elijah na ibaba ang mga pinamili nila. Ako na dyan, nakangiting inagaw ni Miguel ang dala niya. Mabigat yan. Hindi ka dapat nagbubuhat. Nga pala, si Liam. Mamaya ko siya kakausapin. Busy pa sila mommy at daddy na kamustahin ang apo nila. Tandaan mo pa ba ang pangalan ko? Ah, oo. Ikaw si Miguel. Miguel, dalhin mo na dito yan. Wika ni Elijah kaya nagpaalam na itong mauuna na. Ibinaling na lamang ni Amara ang atensyon niya sa lolo't lola ni Liam na abala sa apo nito. Masaya siya na tanggap ng pamilya ni Elijah ang anak niya. Walang pang mamaliit na ipinakita ang mga ito, at hindi lang sa anak niya mabait ang mga ito kundi pati sa kanya. Amara, halika dito. May ibibigay pala ako sa'yo. Tawag ng ina ni Elijah. Agad siyang lumapit. Para sa'yo yan. Isuot mo, ha? Nakangiting wika nito. Binuksan niya ang box at bumungad ang bracelet sa kanya. Napakaganda nito at talaga namang mamahalin. Ma'am, sobra po ang. Pinutol siya nito. Ma'am. Amara, bakit ma'am? Maaari mo akong tawaging tita, mommy, o kahit ano. Huwag lang ma'am. Hindi ka kasambahay. Ina ka ng apo namin. Opo, nahihiyang sagot niya. Sundin mo na lang si mommy. Baka magtampo pa. Bulong naman ni Miguel na sa gilid pala niya kumakain ng barbecue. Gusto mo, alok pa nito. Nakita ni Elijah na kinuha ni Amara ang barbecue na inalok ni Miguel. Para bang close na agad ang dalawa, at naiinis siya. Naiinis ang pakiramdam niya sa hindi niya malamang dahilan. Close na pala agad si Miguel at Amara. Nag-meet na ba sila? Tanong pa ng kanyang ama. Ah, oo. Nung hinatid po siguro niya ako sa bahay. Mabait si Amara, at maganda. Matino siyang babae. Hindi mo ba siya tipo? Imbis na maghanap ka ng iba, bakit hindi na lang siya? Hindi siya kumibo dahil ayaw niyang sabihin sa ama niya na iyon na nga ang ginagawa niya. Pansin ni Elijah na masyadong malapit ang kapatid niyang si Miguel kay Amara. Nakakaramdam siya ng inis, at hindi niya mapigil ang maipakita yon. Gaya na lang ngayon na dumalaw na naman ito sa kanila. Napapadalas ka ata. Asikasuhin mo ang business mo at huwag ang pagtambay sa bahay ko. Paaring pa niya bago ito inirapan. Natawa naman ito. Palagi akong may free time. Masaya kaya kalaro ang anak mo. Tapos nakakakwentuhan pa ako. Masama bang tumambay? Naiiling pa nitong tanong. Masama, lalo na sa pamamahay ko. Selos ka. Napakunot ang noo niya nang titigan si Miguel. Saan? Bakit ako magseselos? Close din naman kami ng anak ko, tanong pa nito. Ngunit alam niyang si Amara ang tinutukoy nito. Hindi naman si Liam, kundi yung mama niya. Iniisip ko lang na baka grabe na selos mo kaya pinapaalis mo na ako. Natawa siya upang hindi nito mahalata na naiinis siya. Why would I? We're not in a relationship. Inirerespeto ko si Amara dahil ina siya ni Liam. Isa pa, maayos naman ang relasyon namin, lalo't kailangan iyon dahil nasa iisang bubong lang kami. So, wala kang planong i-date siya. Bro, you need to date her. Ganda kaya ni Amara. Sige ka, kapag hinayaan mo siya, liligawan ko si Amara kahit pa magkapatid tayo.
Nagawa pa nitong tumawa. Mabilis niyang kinwelyuhan si Rafael. Umalis ka na nga kung wala ka lang sasabihin na matino. Don't you dare, Miguel, banta niya pa rito. Hindi ko kailangang sabihin sa'yo ang mga plano at desisyon ko sa buhay. Well, sa nakikita ko, parang napipilitan ka lang dahil kailangan siya ng anak mo. Bro, kung kakawawain mo lang si Amara, mas mabuti pang pabayaan mo na lamang siyang mapunta sa iba. Di mo na sana pinanghihimasukan ang love life niya dahil hindi naman siya responsibilidad na pati iyon ay sakripisyo. Siya nga lang ang nagdurugtong sa inyo. Sayang naman kung hindi mo siya sasamantalahin. Mabait si Amara, maganda, at maunawain. Hindi ko galing manulot, pero kung sasaktan mo lang siya, hindi ko siya susulutin, Elijah. I will help her na makaalis sa'yo. Ito ang paliwanag ni Rafael sa kanya. Hinirapan lamang niya si Rafael na natawa at bumalik sa mag-ina na kanina pa nito kinakalob. Sa tingin ko, seryoso ang pinag-usapan ninyo kanina. Para kasi kayong nagtatalo, tanong ni Amara nang makabalik si Rafael. Ha, no, we're not fighting, Amara. Alam mo kaming magkapatid, ganun lang talaga kaming maglambingan. Don't worry about that, natatawa pa si Rafael. Sabihin mo lang kapag may problema para naman alam ko. Baka kasi nag-aaway kayo dahil sa amin ni Liam. Maniwala ka, wala lang iyon, Amara. Si Elijah, masyado yung seryoso sa buhay kaya madalang ngumiti. Ngayon na nga lang yan ngumingiti nang dumating kayo, Bakas naman talaga sa mukha ni Elijah na hindi ito palangiti. Isang oras pa ang lumipas bago nagpaalam si Rafael na aalis na muna dahil kailangan na niyang magtrabaho. Naiwan sila't nalungkot si Liam dahil wala ngang paborito nitong tito na palagi nitong nakakalaro. Close na kasi ang magtito dahil palagi itong nakakabonding ni Liam. Mas marunong pa nga si Rafael na umamo ng anak niya kumpara kay Elijah. Napailing na lamang si Amara. Iniligpit na niya ang mga kalat ni Liam at dumiretso siya sa kusina upang gumawa ng dinner. Anong oras na din kasi at ayaw niyang maghahol sa paghahanda ng dinner. So, close na pala talaga kayo ni Rafael. Nagulat siya nang bigla na lang sumulpot si Elijah upang magtanong. Siya naman ang pinupuntahan niya, Elijah. Magandang kausap si Rafael at nakakatuwa. Close na rin naman kami, pero dahil lang yun kay Liam. Pinaglalapit ko din sila dahil tito naman iyon ni Liam at kapatid mo si Rafael. Wala naman sigurong masama doon. Masama, lalo na pag nakikipaglandian ka sa kapatid ko. Yun ang masama, Amara, diretsahang sagot nito. Napaawang ang labi ni Amara sa sinabi nito. Pinagbibintangan siya nitong nakikipaglandian. Parang uminit yata bigla ang ulo niya. Hindi landian yun. Sa mata mo lang naging pakikipaglandian dahil mahilig kang magbigay ng mali siya, sinagot niya ang binato ni Elijah sa kanya. Yun pala ang iniisip mo. Hayaan mo't matitigil na yun. Si Liam na lang ang kakausap sa kanya at iiwas na ako. Nakakahiya naman kasi sayo. Kilala ko ang kapatid ko, Amara. Malapit siya sa babae kapag gusto niyang makuha. Kung magpapakuha ka naman at papatol sa kapatid ko, may magagawa ba ako? Tila ba pang iinsulto pa ang tanong nito? Isang malakas na sampal ang iginawad niya kay Elijah. Kung ganyan mo lang akong kakausapin, umalis ka na muna. Huwag mo na lang akong kausapin, Elijah. Umalis ka na. Iluluto ko pa ang dinner, utos niya bago nag-focus sa ginagawa niya. Napahinto ito bago lumabas ng kusina. Habang si Amara naman, napadama sa dibdib niya dahil kumirat ang kanyang puso. Gusto pa nga niyang umiyak, Pero para saan ba? Iiyakan niya na ginanon siya ni Elijah. O dahil iniisip nito na nilalandi niya si Rafael. Mama, bakit ayaw mo pong kumain? Tanong ni Liam nang mapansin na hindi niya ginagalaw ang niluto niyang pagkain. Busog pa ako, nak. Sige na, kain ka ng kain, sagot niya bago nilagyan ng ulam ang plato nito. Si Elijah naman ay halos hindi makatingin sa kanya. Nararamdaman niyang guilty ito sa ginawa nito, at tila nais nitong siya'y kausapin. Ngunit iwas ang tingin niya dito dahil until now, grabe pa rin ang inis at sama ng loob niya sa ginawa nitong pagbibintang sa kanya. Inayos nga nila ang relasyon na meron sila para sa anak nila, at hindi rin siya nag-e-entertain ng ibang lalaki. Tapos pagbibintangan siya nito sa kapatid nitong si Rafael na nilalandi niya. Mali si Elijah. Ramdam niyang sobra ang sinabi niya. Can we talk? Mahinahong tanong niya kay Amara nang makita niya ito sa kusina. Kausapin mo sarili mo, buwisit ka, tanging sagot nito bago siya inirapan at nilagpasan.
Napabuntong hininga si Elijah. Nasa trabaho na siya at lahat ngunit ang isip niya, si Amara ang laman. Hindi pa rin kasi sila maayos at hindi pa rin siya pinapansin kahit nagpapapansin na siya dito. Sobra naman talaga ang nasabi niya, dala ng kanyang emosyon. Nakakainis mang aminin para kay Elijah, ngunit oo, dala ito ng kanyang emosyon. Paano ba manuyo? Paano niya mapapagan ang nararamdaman ni Amara? Wala siyang ideya. Sir, ayos ka lang. Kanina ka pa po nagbubuntong hininga. Ikaw ba, alam mo kung paano manuyo? Tanong niya sa kanyang assistant. Sir, may susuyuin ka ba? Nagulat pa ito. Madali lang yan, sir. Kaunting sundot lang. Need lang mag-effort, sir. Tapos ipakita mo na hindi mo talaga sinasadya ano man ang nagawa mo. So, paano nga? Ano ang dapat kong gawin? Na-focus na sa pakikipag-usap sa assistant ang kanyang atensyon. Ilang araw na siyang walang kibo kahit nagbaba na ako ng pride at kinausap na siya. Yun pala ang effort na yun, ha? Tanong niya. No, sir, malala ang ginawa mo. So dapat malala din ang effort mo. Pinakinggan ni Elijah ang lahat ng payo ng kanyang assistant. Maaga siyang nag-out upang may sigawa ang mga ito. Nakatanggap siya ng text mula kay Amara na nasa mga magulang nito ang mag-ina. Uuwi din daw sila para sa dinner, ngunit bago pa ito makauwi, siya na ang gagawa ng dinner dahil bumabawi nga siya't kailangan ng effort. Inayos ni Elijah ang lahat, pati ang setup ng table, para silang nasa fine dining restaurant. Isang oras siyang nag-effort sa table pa lang. Bandang 6:00, may kumakatok na at paniguradong ang mag-ina ito. Ngunit imbis na si Amara at Liam, si Colin ang kanyang nabungaran. Colin, please don't ignore me, nagsusumamo nitong sabi. Amoy niya ang alak kaya't napagtanto niyang nakainom ito. Colin, umuwi ka na. Maling bahay ang napuntahan mo, walang emosyon niyang sabi. Umuwi ka na, utos pa niya bago ito hinayla sa labas. Ayaw niyang masira ang effort niya at ayaw niyang madatnan ni Amara si Colin, lalo na si Liam na galit sa dalaga. My son hates you. Umalis ka na. No, I love you, Elijah. Gagawin ko lahat para sa'yo. Alam mong payag nga ako, eh. Kahit patago lang, kahit kabit lang. Sige na, parang awa mo na, yamakap ito sa kanya. Elijah, I'll do anything and everything for you. Kinalas niya ang yakap ni Colin ngunit umisa naman ito ng halik. Biglaan lang, hindi niya inaasahan na hahalikan siya nito. Ngunit pagtingin niya sa likod ni Colin, nakatayo na pala doon ang mag-ina. Si Liam ay takip ni Amara ang mga mata, habang si Amara nakatitig sa kanilang dalawa. Napamura si Elijah sa kanyang isipan. Malinaw ang nasaksihan ni Amara. Wala na nga talagang pag-asa na matupad ang hiling ni Liam. Ito agad ang pumasok sa kanyang isipan. Nakakatuwa lang din isipin na sinasabihan siya nitong lumalandi, habang malinaw na sa kanilang dalawa ay ito ang nakikipaglandian. Sa kwarto muna tayo, Liam, aya niya sa anak habang takip pa rin ng mga kamay ni Amara ang mga mata nito. Amara, sandali lang. Hinawakan ni Elijah ang kanyang braso, ngunit isang masamang titig ang ibinigay niya dito. Bumitaw ito at hindi na siya pinigilan. Dumiretso sila sa silid. Doon ay pamatak na ang mga luha ni Amara. Ayaw sana niyang ipakita sa anak niya, ngunit hindi niya na kayang pigilan. Sobrang sakit nang nakita niya. Ang damdamin niyang ibinaon sa limot, bigla na lamang nagising. Mama, nakasi, si Liam. Sorry, nak, pagak siyang tumawa. Tanga kasi ni Mama, bugso lang to ng damdamin ko, anak. Pasensya na, hindi ko dapat minamahal ang taong walang kwenta. Hindi ko na dapat pinangalawahan pa ang katangahan ko. Hindi na sana ako umasa, anak. Yamakap siya ni Liam. Mama, inawi ka po ba ni Papa? Hindi po ba niya tayo mahal? Yung babae po ba na iyon, siya po ba yung gusto ni Papa? Sabihin mo na po sa akin, Mama, para hindi na po kita pinipilit sa gusto ko. Ayoko na po dito, umiiyak na si Liam. Ayoko na, sasaktan ka po, Mama, humagulgol na ang anak niya na mas nakapagpadagdag sa sakit na nararamdaman niya. Hindi naman talaga ayon si Tadhana. Wala ring mangyayari. Tinuyo ni Amara ang mga luha ni Liam, ganon din ang kanya. Ngumiti siya at pinilit niya para sa kanyang anak. Ihahanda ko pa ang dinner. Dito ka muna, ha? Opo, matamlay nitong sagot. Napabuntong hininga si Amara bago lumabas. Pinilit niyang ayusin ang sarili kahit na nagfa-flashback sa isipan niya ang nasaksihan niyang halik kanina.
Nagulat lang siya na nakaayos na pala ang dinner. Amara, tawag ni Elijah nang masulyapan siya. Amara, wala lang yun. Si Colin ang, pinutol niya ito. Bakit ka nagpapaliwanag? Wala kang obligasyon sa akin. Si Liam lang, siya lang ang dapat mong intindihin. Sa susunod, sana sa ibang lugar na lang, Elijah. Apektado kasi ang anak mo sa mga bagay na nakikita niya, lalo't ibang babae ang kasama mo. Pinipilit pa rin kasi niya na tayong dalawa. Hindi naman mangyayari. Amara, inaayos ko ang pamilya na gusto ni Liam. Binubuo ko. Talaga ba? Hindi ko kasi alam. Akala ko kasi nagjo-joke ka lang. Kalimutan mo na, Elijah. Paliwanag mo na lang kay Liam. Galit kasi siya at gusto niya nang umalis dito. Pinaliwanag ko na, pero sana kausapin mo pa din. Hinawakan ni Elijah ang kamay niya. I'm sorry. Mali ako sa part na pinagbintangan kita. Hindi ko kasi masabi, pero sa totoo lang, nagseselos nga talaga ako, Amara. Naiinis ako kay Rafael dahil mas close na kayo kumpara sa atin na sobrang ilang na ilang ka. Gusto kong bumawi sa'yo. That's why I prepared all of this. Pero dumating si Colin, at hindi mo nakita kung paano ko siya itaboy. Nakita mo lang na hinalikan niya ako. Hinagkan siya bigla ni Elijah. Totoong gusto kong ayusin ang pamilya natin. Wala akong nakikitang ibang babae na makakasama kundi ikaw lang, bulong pa ni Elijah matapos ang lahat. Halik nito. Ano bang sinasabi mo? Hindi makapaniwala si Amara sa narinig niya mula kay Elijah. I really like you, Amara. Alam kong ito na ang nararamdaman ko. Nung una pa lang, nung gabing pinagsaluhan natin ang init, di ko lang maamin kasi napakataas ng pride ko. Pero ngayon na nararamdaman kong pwede kang mawala sa akin, wala na akong pakialam sa pride ko, Amara. Hinapit pa ni Elijah ang kanyang bewang palapit dito. Please, paniwalaan mo naman ako. Hindi ko talaga gusto si Colin. Wala lang yung nakita mo. Hindi ko yun gusto. Pinipilit niya ako sa ayaw ko. Paulit-ulit kong ipinapamukha sa kanya na hindi ko siya gusto, paliwanag pa nito. Paniniwalaan ko na ba yan, Elijah? Kapag ba nagtiwala ako, hindi ba masisira ang tiwala ko? Ito ang mga tanong na lumabas sa bibig ni Amara. Gusto niya ng malinaw na sagot mula sa ama ng anak niya. Hindi ko sisirain ang tiwala mo, Amara. Gusto kong maging buo ang pamilya natin at maging masaya si Liam. Paniguradong matutuwa siya kapag nalaman niya na may pag-asa pala na maging buo ang pamilya natin. Ngumiti si Amara. Naniniwala na ako, Elijah. Ibinibigay ko ang buong tiwala ko sa'yo, at sana hindi yun masira. Niyakap siya ni Elijah, masayang-masaya ito. Ngayon lang niya nakita si Elijah na napakalawak ng ngiti. Si Liam ba, galit pa rin sa akin. Maaari mo ba akong samahan upang makausap natin siya? Tanong pa nito na tinanguan niya. Hawak kamay silang pumasok sa silid. Nakita nila si Liam na abala sa nilalaro nito. Napatingin pa nga ito ng masama nang makita ang ama nito. I hate you, Papa, ito agad ang wika ng anak niya bago nagtalukbong ng kumot. Sige na, kausapin mo na siya. Nandito lang ako, bulong naman niya upang i-cheer up si Elijah. Anak, hinimas ni Elijah ang ulo ng anak. Pakiusap, huwag ka nang magalit kay Papa kasi sanay si Papa na galit ka, Alam mo, anak, ayos na kami ni Mama mo kasi nag-usap na kami. Sabi ko kay Mama sorry kasi mali ako sa mga ginawa ko. Pinanggako ko rin kay Mama mo na hindi ko na kayo sasaktan, lalo na siya, na magiging mabuting asawa at ama ko sa inyong mag-ina. Nagulat si Amara nang marinig niya ang sinabi ni Elijah na, asawa. Hindi naman sila kasal, pero nagulat si Liam at inalis ang talukbong. Ibig po bang sabihin, magiging buo na po tayong pamilya? Ikakasal na po kayo ni Mama. Nak, sumabat si Amara, wala pa anak, sa ganong stage. Pero sa pagtagal ng panahon, pinutol siya ni Elijah. Oo, anak, kung papayagan ba ako ni Mama mo na hingi ng kamay niya sa lolo't lola mo? Gustong-gusto kong pakasalan ang mama mo, Liam. Niyakap ni Liam si Elijah. Papa, papasalamat po kasi mahal na mahal mo na po si Mama. Mabilis na tumulo ang luha ni Amara nang makitang umiiyak ang anak niya. Ngunit mas nagulat siya nang makita ang luha ni Elijah. I'm sorry, anak, na binigyan pa kita ng sama ng loob. Pasensya na kayo sa akin. Hindi na mauulit, anak. Yamakap na rin si Amara sa dalawa. Sa huli, sabay-sabay din silang kumain ng dinner. Kinabukasan,
Iginala sila ni Elijah sa park bago sila dumiretso sa magulang niya dahil handa na daw itong hingin ang kanyang kamay. Ngunit bago yun, mas nauna itong magsabi sa kanya, at oo, ang naging sagot niya. Dahil parehas naman sila ni Elijah ng nararamdaman, wala ding dahilan para magpakipot pa. Ngayon pa ba na may anak na sila? Hindi ba't mas magiging masaya ang kanilang anak kapag ikinasal na nga sila, gayong umamin naman na sila na mahal nila ang isa't isa? Ma, tawag niya sa ina. Abala ito sa paghuhugas ng plato. Wala pa itong alam sa balak ni Elijah. Nandyan pala kayo. Hindi naman kayo nagsabi na may balak kayong bumisita ng apo ko. At saka kagagaling lang ninyo dito kahapon. Mama, may sasabihin po kasi si Elijah. Gusto po sana namin na dalawa kayo ni Papa. Bakit? Buntis ka ulit? Inasahan ko na. Huwag mo na akong paligoy-ligoyin pa, anak. Sa isang bubong naman kayong nakatira. Malamang na mauulit na naman iyon. Advance naman ang mama niya. Napailing siya. Mama, hindi po. Grabe ka naman sa akin. Opo, bamuka nga ako, pero hindi naman ako buntis. Ibang dahilan po, mama. Tumango ito at sumunod na sa kanya si Elijah. Ay, nakita niyang kinakabahan. Ano bang sasabihin ninyo? Ang ama niya na ang nagtanong pa. Pakakasalan ko na po si Amara. Nagulat ang kanyang magulang. Nabingi yata ako, naiiling pa ang kanyang ina. Maganda. Ayos pala, tila ba inasahan na ito ng kanyang ama. Habang ang ina lang niya ang gulat na gulat. Hindi ako makapaniwala na talaga palang hindi nito natuloy ang sinasabi ng yakapin nito ni Lola. Masaya po ako. Sobrang saya ko po kasi ikakasal na si mama at si papa ko. Masaya ang boses nito na paluha ang kanyang ina. Ito ang gusto kong mangyari. Sumang-ayon ang lahat dahil pati magulang ni Elijah kinausap niya na at tuwang-tuwa sila sa kanilang desisyon. Bigla na lang pumasok sa isipan ni Amara ang makulit na dalaga. Iniisip lang niya na baka maging hadlang ito sa kanilang dalawa. Alam naman niyang mas dapat nilang kilalanin ang isa't isa. Maaaring mahina pa sila dahil nag-uumpisa pa lamang. Ayaw lang niya na masira sila dahil lang sa pangungulit ni Colin. Don't worry about her. Si Ma'am kinausap niya na ang family ni Colin, at sila na mismo ang gagawa ng hakbang upang hindi na ito manggulo pa, sabi ni Elijah habang hinagkan siya sa noo. Elijah, hindi ko akalain na magiging maayos pa tayo. Biruin mo, mula sa one-night stand, ngayon ay nagpaplano na tayo para sa kasal. Ito ba ang tadhana na sinasabi nila? Naniniwala na rin ako, Amara, sagot ni Elijah bago siya ikinulong sa mga bisig nito. Dahil inaayos na ang kasal nila, kailangan nilang mamili para sa gown at sa style. Abala tuloy silang dalawa, habang si Liam naman ay palaging nasa lolo't lola niya dahil panay ang alis nila ni Elijah. Hello, masiglang bati ni Rafael. Nagulat sila nang bigla na lang itong pumasok. Kasalukuyang namimili si Amara para sa style ng gown niya habang si Elijah ay tinutulungan siya. Si Liam naman ay abala sa paggamit ng gadgets. Totoo ba ang nabalitaan ko? Legit ba? Ilang araw lang akong nawala. Natatawang tanong nito. Tumawa si Elijah. Totoo yun. Problema ka ba? Chill. Selos na selos ka talaga sa akin, no? Sabi na nga ba't bibigay ka din? Dapat pala mas naging malapit ako kay Amara. Gusto ko pa namang makita kung paano ka magselos ng malala, pang-aasar pa ni Rafael. Natawa na lamang si Amara. Amara, bulong ka lang kung kailangan mo ng tulong. Itatakas talaga kita, biro pa nito. Inambehan nito ni Elijah. Gusto mong mamatay? Walang emosyon, tanong nito. Magiging asawa ko na ang nilalandi mo. Umayos ka. Hindi ko naman nilalandi si Amara. Palibhasa, gusto mo na kasi siya noon pa. Hindi mo lang maamin that time. But seriously, masaya ako para sa'yo, bro. Inakbayan nito ang kapatid. Lalo na't masaya ako para sa paborito kong pamangkin. Ginulo nito si Liam. Tito naman, napakamot pa sa batok ang anak nila dahil sa inis. Ginulo kasi ito ni Rafael. Nakakatuwa ka naman, Liam. Hindi mo na ba miss ang tito mong pogi? Hindi mo man lang sinabi sa akin na ikakasal na pala sila. Kung hindi ko pa nalaman kina mommy, hindi pa ako magkaka-idea, Tito, nasaan ka ba? Hinihintay kita, wala ka naman, naiiling na sabi ni Liam. Busy ang tito mo sa work, sagot ni Elijah habang kinikiliti nito si Liam. Masaya ka ba nakakasal na sila? Tanong pa nito. Natigilan si Amara at pinagmasdang magtito.
Sobrang saya ko po, sagot ni Liam. Hindi malulungkot si Mama kasi may magpoprotekta na po sa amin. Hindi na po kami iiwan ni Papa. Napangiti si Amara at Elijah. Samantala, si Elijah naman ay kausap pa rin ni Rafael ng seryoso. Masaya ito na ikakasal na siya, lalo na't sa ina ng kanyang anak. Ikaw ba, wala kang balak? Tanong niya upang maalis naman sa kanya ang topic. Ikaw na muna magbigay ng maraming apo sa magulang natin. Wala pa akong nakikilalang babae na makakapagpatibay, sagot ni Rafael. Alam ni Elijah na mahihirapan ang kapatid niya dahil mga easy to get na babae lang ang nakakasalamuhan nito, at kadalasan, pera lang niya ang nais ng mga ito. Matapos ang ilang oras na pagbisita ni Rafael, nagpaalam na ito sa kanila. Sakto dahil aalis din naman sila dahil nais ni Liam na mamasyal. Sa isang buwan na paghahanda para sa kasal na pinlano nila, naging successful ito. Simple ngunit maraming kaibigan at kamag-anak ang pumunta, lalo na sa side ni Elijah. Hindi na sila naghanda sa ibang lugar dahil mas gusto nilang mag-asawa na mag-focus sa anak nilang si Liam. Ayaw nila itong iwan para lang mag-honeymoon. Ginugol nila ang kanilang oras sa pag-aasikaso sa anak nila. Si Amara ay naging mas maasikaso lalo na kay Elijah dahil may trabaho ito at para daw iyon sa future nilang mag-ina. Good evening, love, hinagkan siya ni Elijah sa labi matapos nitong bumati. Napakunot ang noo ni Amara dahil biglang inis ang naramdaman niya sa asawa. Lubayan mo nga ako, naiinis ako sa'yo. At isa pa, ang baho mo, reklamo niya habang tinataboy ito. Ha, love, sorry na, may kasalanan ba ako? Ayaw mo na ba sa pabango ko? Love, parang nitong nakaraan lang, gustong-gusto mo ang amoy ko, eh. Umalis ka na, taboy pa rin niya habang sinusungitan ito. Maging si Liam ay napakunot ng noo at napatingin na lang sa ama nito. Nireregla siguro ang mama mo, bulong ni Elijah bago inaya si Liam upang siya'y iwan. Nireregla? Wala pa nga. 3 linggo na siyang delayed. Wala pang 10 minuto na hindi niya nakikita si Elijah, agad siyang sumigaw upang ito'y tawagin. Love, mabilis naman itong lumabas. Love, what's wrong? Gutom ka na ba? Inamo pa siya nito. Gusto ko ng itlog, nakapout pa si Amara. Sige, lulutuan kita, sagot ni Elijah, balak na sana nitong tumayo nang dakmain niya ang sariwang itlog nito na ikinagulat ni Elijah. Natawa pa nga ito nang makarecover. Anong trip mo? Buti na lang at nasa silid pa si Liam. Gusto ko dito ka lang muna, sagot ni Amara. Bigla na lang kasing gusto niyang kasama si Elijah. Iba-iba talaga ang mood niya lately. Nahihilo din siya ngunit hindi naman niya masyadong binibigyan ng pansin dahil baka wala lang iyon. Sa dinner, masarap na steak ang kanilang ulam. Ngunit nang maamoy niya ang bawang, agad siyang naduwal. Pumunta siya sa kusina at nagmumug habang si Elijah naman ay nag-aalala. Love, kailangan nating pumunta sa hospital, ha? Lang siya nang kargahin siya nito. Liam, pasok ka na sa kotse, anak. Sa hospital natin ituloy ang dinner pagkatapos masuri ni Mommy, utos pa ni Elijah. Wala nang nagawa si Amara kundi sumunod na lang. Sinabihan na ni Elijah ang magulang nila na nasa hospital sila ngayon. Mabilis namang pumunta ang mga ito dahil sa pag-aalala rin kay Amara, lalo na si Elijah. Sobra ang kaba at takot niya na baka may sakit ang kanyang asawa. Ngunit nang lumabas ang doktor, nakangiti ito. May inirekomenda na akong OB sa asawa mo. Congrats pala. Second baby na pala ninyo. Tanong pa nito na ikinakunot ng noo ni Elijah. Hindi pa kasi nagsisinkin lahat sa kanyang isipan. Buntis ba siya, Dok? Tanong ng ina ni Amara. Yes po. 3 linggo na po. At maging maingat lang po dahil paiba-iba talaga ang mood ng buntis. Ngunit wala namang dapat ikabahala sa health nila dahil kapwa sila malusog. Hindi na pinakinggan ni Elijah ang pagpapaliwanag ng doktor dahil dumiretso na siya sa silid upang kausapin ang kanyang asawa. Nakita niya itong nakangiti habang hinihimas ang tiyan. Niyakap niya si Amara. Magiging papa na pala ulit ako. May kapatid na si Liam. Masayang masaya si Elijah. Sorry ha. Sorry na pag-iinitan kita. Hindi ko sinasadya, love. Naiintindihan ko, love. Don't worry, sagot ni Amara, habang hinagkan siya nito sa noo. Nakauwi naman na sila. Maingat na maingat si Elijah at pinagpahinga niya si Amara dahil masama ang magpuyat sa buntis. Si Liam ay masayang masaya din dahil magiging kuya na ito. Si Elijah na ang nagligpit ng mga naiwan nilang kalat.
Plano na rin niyang mag-leave muna sa trabaho upang mabantayan ang mahal niyang asawa. Matapos magligpit, umakyat na rin siya. Nakita niya ang asawa niyang mahimbing ang tulog. Niyakap niya ito nang tinabihan niya. Napangiti si Amara bago nagmulat. Ang bango mo ngayon, love, sabi nito. Halos ubusin ni Amara ang amoy niya. Napakamot naman siya sa batok. Kasi kung kailan wala akong ligo. Ayos, naging mabango ako sa pang-amoy mo. Sana babae na, love, bulong niya sa asawa. Gusto ko may baby sister na si Liam. Ilang minuto lang silang nag-usap bago niya pinatulog si Amara. Kinabukasan, maaga siyang nagising upang maghanda ng agahan. Tinanghali na si Amara at antok pa nga nang ito ay magising. Breakfast na, love, bulong niya nang maupo ito bago hinagkan. Papa, wala ka pong work, tanong ni Liam. Oo nga, love, segunda naman ni Amara. Nakalive na ako. Ayaw kong iwan kayo dito, lalo ka na. Ayaw ko rin naman na kumuha ng kasama sa bahay. Gusto ko'y ako ang mag-aalaga sa inyo, sagot niya habang nilalagyan ng pagkain ang plato ng kanyang mag-ina. Love, kain lang ng kain. Prutas mo after ha, love. Kaya ko pa namang kumilos. No, let me do this. Ayokong kumilos ka. Magagalit ako. Nga pala, love, bukas unang check-up mo sa doktor mo. What if tumaba ako? Naitanong niya sa kanyang asawa. Bakit? Masama ba yun, love? Basta healthy kayo ni baby, walang problema doon. Hindi mo dapat iniisip ang mga bagay na makakasakit sa'yo. Natawa naman si Amara at masiyahan ito sa sagot niya. Habang kumakain ang mag-ina niya, hindi niya maiwasan na pagmasdan ang mga ito. Hindi siya nagkamali sa landas na pinili niya. Sa tulong ni Tadhana, ang babaeng naka-on night stand lang niya ay asawa niya na ngayon. Ganun pala talaga kagaling si Tadhana sa pagbibigay nito ng taong nararapat sa'yo. Once na dumating na yung time na gusto ka na niyang gawing pamilyadong tao, nabilib lang si Elijah. Ngayon, naniniwala na siya na totoo ang Tadhana dahil sa kanya mismo ito nangyari.